Ito Bacolcol, ang direktor ng Philippine Volcanology and Seismology, PHIVOLCS. Dr. Bacolcol, may buntag. Happy New Year po, sir. May buntag po sir, o Happy New Year po sa inyo. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa pag-alboroto ng bulkang Mayon. Okay, right now, ang Mayon Volcano is on alert level 2. Tinaas natin to kahapon kasi may nakikita tayo na pag-increase ng rockfall activity sa Mayon. Noong November to December 2025, nakapagtala tayo ng 599 rockfall events. Or kung susumahin natin, this would be around 10 rockfall events per day. But between midnight of December 30 to midnight of December 31, tumaas ito, naging 47 rockfall events. So, ibig sabihin nito, may magma na umaangat and nadidislodge yung mga bato na nasa taas. Kaya bumabagsak ito. Kaya dumadami yung rockfall events natin. So may mga growing lava dome? Yes po, tama po kayo. And habang may magma na umakyat, yung parts ng lava dome ay bumabagsak. Opo, ano po ang mangyayari po dito, sir? Inaasahan ba natin na malakas na pagsabog ng Mount Mayon? Tatlo yung scenarios na nakikita natin dito. Yung una, yung katulad ng nangyari noong 2023, June 2023, over several days, yung rockfall activity natin nag-increase. And then, simula tayong makakita ng pyroclastic density current. And then, sumunod yung lava flow. And then, nagkaroon na ng effusive eruption. Ito yung quiet eruption na sinasabi natin. Slow release of magma doon sa edifice ng bulkan. Tatagal ito, kapag ganitong scenario, katulad ng nangyari ng 2023, it took 6 months bago humupa yung activity. Ngayon, yung pangalawang scenario naman, yung 2018 type scenario, within hours, rockfalls would increase rapidly. Tapos yung dome natin would partially collapse, and then this would generate yung mga tinatawag natin pyroclastic density current, followed by lava fountaining and lava flow. Ito is more energetic ito and more violent. But usually shorter yung duration, like again, nung 2018, ay 2 months. Yung pangatlong scenario natin, the unrest would gradually taper off, yung magdi-decrease yung number of rockfalls natin, and then other monitoring parameters would stabilize. So kapag nangyari ito, we revert back to alert level 1. So sa tatlong yan, posible po yan. So we assess this on a day-to-day basis. Okay, palalawakin pa ba mula sa 6-kilometer permanent danger zone ang enforcement natin, strict enforcement, dahil po dito sa threat ng pyroclastic density current, mga rockfall na yan, sir, or ashfall, or lahar flows? Right now, maintain pa rin natin yung 6-kilometer permanent danger zone. Yun yung paalala sa mga kababayan natin na they should not enter doon sa permanent danger zone kasi pwedeng magkaroon ng sudden explosion, rockfalls, yung pyroclastic density currents, landslide, and ballistic projectile. So kapag itataas natin to, kahit noong 2023 nagtaas tayo to alert level 3, we still maintain the permanent danger zone, which is 6 kilometers. So hindi natin pinalawig pa. Pero kung itataas natin to alert level 4, then we may suggest na itataas or i-expand natin yung danger zone. So right now, maintain muna yung 6-kilometer permanent danger zone. Wala ba bang plano or inihahanda ba natin or sinasuggest natin na mag-evacuate ng ilan natin mga kababayan po doon? Well, right now, wala tayong recommend na mandatory evacuation. Kasi in principle, dapat walang tao doon sa permanent danger zone. So yung pinapa-evacuate natin would be yung nakatira between 6 and beyond 6-kilometer permanent danger zone, yung nakatira beyond. So again, kung may mga tao man doon sa permanent danger zone, dapat wala sila doon, dapat kailangan talagang umalis sila. Kasi even at alert level 0, dapat walang tao. Opo. Kumusta naman po ang pagbabantay ho natin sa ating mga
FIVOX monitoring equipment around the volcano? Well, again, 24/7 yung pagbabantay natin. In fact, wala naman tayong holiday kasi that's part of our service, part of our job. So kaya nung binabantayan natin doon nung December 30 hanggang December 31, minomonitor natin yung rockfall events natin. Kaya by January 1, nakapagtaas tayo ng alert level kasi nga sa nakita natin. So 24/7 yung pagbabantayan natin. So wala mo nang sir, human activity kasi dinadayo ho yan ng mga turista. Diyan po sa may may all-terrain vehicle rides diyan po sa Cagsawa Ruins sa Daraga. Well, for as long as hindi po sila inside the 6-kilometer permanent danger zone, pwede pa rin naman yung mga activities basta it's done beyond doon sa 6 kilometers. Oh, okay. Sige po. Meron din kayong naitalang earthquake yan off Davao Occidental? Ano po update doon, sir? Yes, Opo. Yes, kahapon meron tayong 5.1 pero malayo na po ito, more than 100 kilometers yung epicenter, yung depth, and wala po tayong italang intense. Hindi po ito naramdaman ng mga tao. And then meron din po tayong 4.8 kahapon din, and wala rin namang hindi tayo nag-expect ng aftershocks, and hindi rin po tayo nag-expect ng damages. Saan po ito, sir? Sa Jose Abad Santos ba? Tama ba ito? Davao Occidental? Yes po, yes po. Yes. Anong oras? Dyan po. Anong oras ba ito nangyari? Umaga? Nangyari po ito nung 6:46 p.m. Ito yung sa may Baganga, 14 kilometers north 80 east of Baganga in Davao Oriental, and yung pinakamatas na intensity na na-report natin is intensity 2 sa may Bislig City, Surigao del Sur, sa may Talacogon in Agusan del Sur, and sa may Mati City, Davao Oriental. So kung wala hong in-expect na danyos perwisyo ho dito sa temblor na ito, pero merong mga na-generate na aftershocks. Wala po tayong aftershock dito, and hindi po tayo na-expect na aftershock. Okay, maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol of FIVOX. Good morning. Maraming salamat din po. Good morning. Good morning. Thank you. Si Aljo